Nagsama-sama ang mga barko ng Pilipinas na BRP Antonio Luna at BRP Valentin Diaz, USS Cincinnati ng Amerika at GS Unami ng Japan sa West Philippine Sea upang pahusayin ang mga kakayahan sa pakikipagdigma laban umano sa mga modernong banta. Alamin na buong detalye mamaya. At sa ibang balita, matagumpay na natapos ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang isang vital aid distribution mission sa Panatag at Scarborough Shoal sa West Philippine Sea kahapon sa kabila ng mga agresibong aksyon ng mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ng China. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Muli na namang sinimulan ng Amerika, Japan at Pilipinas ang kanilang naval exercise na tinatawag na sama-sama sa paligid ng kanlurang lalawigan ng bansa na matatagpuan malapit sa hotspot ng West Philippine Sea. Dumating naman ang mga observers ng drills mula sa mga bansang France, United Kingdom, Thailand, Italy, Canada at New Zealand. Ang mga barkong kalahok ng Philippine Navy ay ang BRP Antonio Luna at BRP Valentin Diaz. Sa Amerika naman ay ang USS Cincinnati at GS Unami naman sa Japan. Bagamat ang karamihan sa mga aktibidad at lokasyon ay nananatiling hindi malinaw, ayon sa Philippine Navy ay makakatulong ang reorganization sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept, ang bagong diskarte sa pagtatanggol ng Pilipinas na idinisenyo upang kontrahin ang mga modernong banta. Ayon naman sa Japan Maritime Self-Defense Forces ay sinabi nitong magsasagawa sila ng isang taktikal na ehersisyo upang pahusayin ang mga kakayahan sa pakikipagdigma kasama ang mga puwersa ng Amerika at Pilipinas. Sa hiwalay naman na pahayag, sinabi ng isang kongresista ng Japan na si Takaichi Sanai na matapos ang World War II ay tuluyan ng tinalikuran ng Japan ang pagpapalakas ng militar nito. Ngunit ngayon ay unti-unti umanong babalik ang militar ng Japan dahil umano sa China. Naku, yari kang China ka. Samantala, lumapag din ang C-130 ng Japan Air Force sa Benito Ebuen Air Base sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang sasakyang panghimpapawid ay bahagi ng Dushin Bayanihan 2025, isang bilateral humanitarian assistance at disaster relief exercise kasama ang Philippine Air Force na tatakbo hanggang October 11. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa isang makabuluhang pagpapakita ng walang patid na suporta ng gobyerno ng Pilipinas sa mga mangingisdang Pilipino, matagumpay na natapos ng Philippine Coast Guard at BFAR ang isang vital aid distribution mission sa Panatag Shoal at Scarborough Shoal sa West Philippine Sea kahapon sa kabila ng mga agresibong aksyon ng mga Chinese Maritime Forces. Ang operasyong ito na bahagi pa rin ng KBBM o Kadiwa sa Bagong Bayaning Mangingisda na binibigyang diin ang pangako ng gobyerno na pangalagaan ng kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino at igiit ang jurisdiction sa dagat. Sa Baho de Masinloc ay naglabas ng babala mula sa malayo ang isang barko ng PLA Navy vessels na 568 hingil sa live fire exercise sa lugar na nagdulot ng pagkabahala sa mga mangingisdang Pilipino. Pero sa kabila ng mga taktika ng pananakot ay ipinatuloy pa rin ng Philippine Coast Guard at BFAR ang kanilang misyon. Matagumpay na naghatid ng mahigit sa 50,000 na litro ng gasolina sa humigit kumulang 55 bangka na nakakuha ng taus-pusong pasasalamat mula sa mga mangingisda. Samantala sa Escoda Shoal naman, ang BRP Melchora Aquino kasama ang iba pang Philippine Coast Guard vessels ay nagbigay ng proteksyon habang ang mga Filipino fishing boat ay patungo sa BFAR ship. Kahit isang PLA Navy helicopter ang nagsagawa ng low altitude monitoring flight na nagtangkang takutin ng mga mangingisda. Gayunpaman, ang misyon ay nagtagumpay sa pamamahagi ng 48,000 liters na gasolina sa higit sa 35 mga bangka. Naganap ang operasyon ng Philippine Coast Guard at BFAR sa gitna ng pagtaas ng presensyang maritime ng China na may 7 China Coast Guard vessels at 10 maritime militia sa Baho de Masinloc at 8 China Coast Guard vessels na sinamahan ng 9 na maritime militia naman sa Escoda. Gayunpaman, nananatiling matatag ang Philippine Coast Guard at BFAR at matagumpay na nakamit ang lahat ng layunin ng misyon.
At dagdag na balita mga kabayan, tungkol naman sa Abukuma-class destroyer na ibinibigay ng Japan sa Pilipinas. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines sa hearing na posibleng 3 lang ang kukunin at sa 2027 pa umano ito darating sa bansa. Marami ang pumuna sa update ko noon nang sabihin kung walang armas ang ibibigay ng Japan. Pero diin nila ay hindi daw ito matatawag na destroyer kung walang armas. Pero mismong Armed Forces of the Philippines na mismo ang nagsabi na tatanggalin ng mga sistema sa barko tulad ng mga missile launcher system, radar system at close-in weapon system. Mr. Chair, for the Abukuma class Japanese warships, it will be available by 2027. But it's not a guarantee na pwede nila i-transfer sa atin because of the current constitutional with Japan. And most probably, sir, we had it inspected and we submitted the recommendation. Most probably kasi, sir, tatanggalin nila yung mga systems doon. So maglalagay din tayo, missile systems, gun. Pero sayang din, at least they can be choosers kasi 6 na destroyers yun, no? That they will donate. Naman, the destroyers ba yun? It's a destroyer escort, but your chair, baka hindi rin available yung 6 para sa atin. But we are, if ever, we would like to get, kung kaya, 3 as a minimum number, sir. Well, that's good to hear, no? Talagang Japan is really probably the friendliest ally to us na lahat ng pwedeng ibigay, tinibigay niya sa atin. Ito naman ang iba pang mga napag-usapan ng Department of National Defense at mga senador sa hearings. Although doon po sa Navy, naghahanda po sila sa pagdating ng ilan pa darating, Toto? 6 more OPVs and 6 2 more OPVs. 2 LDs. And 2 landing docks. Ang hinahabol po namin ngayon is a dockyard at saka pier. At nakikita natin po yung gap, lalo na sa HADR at platoon-sized movements. Baka kailanganin natin ng mas malaking platform kesa sa Black Hawk natin. Maybe something like a Chinook or kasi kahit na sasakyan kasya sa loob. How much is our yung budget natin supposedly for the acquisition of the MRF or the multi-role fighters? For now ho, it's 400 billion but 400 masyadong mababa na po yung amount. Nag-escalate na po. That was as of 2 years ago. That's for 1 squadron? No, that's for 3 squadrons. 3 squadrons. Pero hindi pa kasama ang tanker at saka AWACS. Kasi 400 useless ho pag walang tanker at saka AWACS, walang legs yung eroplano at saka kung walang limited AWACS, ang range. So importante po hindi lang po yung fighters, yung dami at yung support. Kasi kung fighters lang po, walang AWACS, bulag ho yun eh. Walang nagba-battle management. Maalala lang nila yung defense spending pag hinaharas na naman yung tropa natin sa West Philippines Sea. Kailangan nating suportahan ang modernization ng armed forces. Pagkatapos, wala, kalimutan. Pagdating sa budget, nakakalimutan na naman. Sige lang, continue, Senator Jimmy.